Hello guys, what's up? Welcome back nga pala sa channel ni Kuya Jay. So ayun guys, ito nga pala yung kaduktong nung video natin last time. So yung ginawa natin is nag paint remover tayo or paint removal dito sa bombrang seat natin na kulay red. Then minetal polish natin siya, no? Kaya yan, ganyan siya kakintab. Pero bago natin ikabit, gaya nga nung sabi natin, may problema pa dito sa mugs natin, ano? So may corrosion siya, kumbaga yun yung dahil sa ihi ng aso. So ngayon, yun, sa kakapanood natin ng YouTube, yun, nakakuha tayo ng idea kung paano siya tanggalin. So ayun guys, bago natin gawin, ito yung mga kakailanganin natin para matanggal yung mga corrosion dito sa bombrang seat natin or sa mugs natin. So yun guys, ito nga pala yung kakailanganin natin. Unang-una is yung mga liha. So maraming klaseng liha yung gagamitin natin, hindi isang uri lang ng liha. So may mga ano yan, may mga grit or yung number. Tama ba? Grit ba tawag doon? So may 400 tayo dito, 600, tapos 800, meron tayong 1,000 at 1,500. So may 1,200 pa daw to. So yung ginawa ko na lang is tinalong ko na lang ng 1,500. Then may 2,000 pa kaso wala silang available ng 2,000. Then ang susunod, gunting para magupit natin to. Gugupitin natin ng maliliit para mas madali. Then ito, aluminum foil. So gagamitin rin natin siya pang pakintab mamaya. Then itong basahan. So actually hindi siya basahan, galing siya sa pantalon ko na maong. Then kung may kulay blue kayong maong, mas maganda yon. Then itong metal polish. So ito yung gagamitin natin para matanggal natin yung corrosion dun sa aluminum na mugs natin. So yun guys, bago tayo magsimula, sa mga naligaw po at napadaan dito sa channel ko, please like, subscribe at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod natin mga video. Let's go! So yun guys, tip nga pala natin para maiwasan yung mga gantong pangyayari sa mugs natin. Iwasan natin na hayaan na maihian ng mga aso yung mugs natin. Kasi pag tumagal yan at nababad, eto mangyayari. Hindi lang dito sa Bomb X yung nagkakaroon na yan. Dito rin sa stock na mugs natin, pwedeng mangyari yun. Kung mapapabayaan natin na laging naiihian ng aso. Pag naiihian ng aso, yan, banlawan nyo lang. Then check nyo lagi para mabuhusan nyo agad ng tubig para mawala yung ihi ng aso. Para maiwasan na rin natin yung pagkakaroon ng ganito. So yun guys, unang gagawin lang natin, gugupit lang tayo dito sa mga liha natin. So pag sunod-sunurin nyo na lang guys, yan, para alam nyo kung ano yung mauuna. So ang gagawin pala natin una is 400, sunod yung 600, sunod yung 800, 1,000, tapos 1,500. Yun lang. So pag ginupit nyo, huwag nyo i-mix-mix para hindi kayo malito. Yan. Kasi walang number yung pag ginupit natin, hindi nyo makikita yung mismong number. Ayan, gaya nito, wala siyang number guys, hindi nyo makikita. So kaya ito yung 400 yung nasa unahan. Yan, testing na natin. Unahin natin to sa isang spot muna tayo. So tiyaga lang to guys, kumbaga dapat may tiyaga ka para makita mo yung magandang result. Ang pakit naman kasi kung lalagay agad natin to sa sa motor natin, yung makikita mo yung ganyan parang may dumi talaga. Ang pangit tingnan na may corrosion. Para pag nawala yan at kinabit natin, pogi-pogi si click or yung mga motor natin. So disclaimer lang guys, napanood ko lang din to sa sa YouTube, dito sa YouTube. Ginaya ko lang din. Hindi ko original na idea to guys. Kaya na-try natin kung effective ba. Yan. So
Ayan, natatanggal naman. Ayan guys, oh. Ayan. Pag naupod na, syempre, sa ibang spot naman. Ayan lang guys. So make sure nyo lang na matatanggal yung mga gantong kulay. So ayan guys, ayan, tanggal na. Medyo may itim pa rin siya pero hindi na katulad nung ganda. Ayan, tuloy lang natin. Ayan, so ito yung finished product no, 400. Ayan, oh. So makikita nyo halos nabura na siya. Ito yung ganito yung kanina, ganyang kaitim. Ngayon ayan na siya. So proceed tayo sa 600 na liha. Huwag nyo lang masyadong iaano sa gulong, no, kasi baka maano rin yung gulong, mapudpud. Tatansyahin nyo lang yung stroke nung paglilihan nyo, yung masyadong madiin. Ito yung finished product ng 600. Ayan, makikita nyo lumabo yung ano dahil sa liha. So mamaya papakintabin pa natin yan. So dito na tayo sa 800. Yan. Tapos na sa 800. So mapapansin nyo sa 800 as in wala na yung bakas ng corrosion. Ayan siya. Pero malabo pa rin siya. Ayan, malabo yung makukumpara mo siya dito sa kabila na to. Makintab. Dito malabo. Proceed tayo sa 1,000. 1,000 na tayo guys. Ayan. So yung 1,000 halos pino na siya, no? So ayan, tapos na tayo sa 1,000. Doon naman tayo sa 1,500. So kung may 2,000 kayo na liha, mas maganda kasi mas pinong-pino na yan guys. So ayun guys, makikita nyo as in wala na yung corrosion. Pero makikita nyo dito malabo yung part nito. Dito sa kabila makintab. Yan. So ang gagawin natin, i-metal polish natin siya. Tapos pupunasan muna natin siya ng maong. And then panghuli natin yung aluminum foil. Tara. So yun guys, ito yung metal polish natin. Pledge nga pala yung metal polish natin, ano. Yan. So lagay lang natin dyan. Then after that, at pagkatapos nyan, pupunasan natin na maong. So tingnan natin kung effective ba. So sa pag may metal polish, syempre konting tiyaga pa rin para sa mas magandang result. Yan, dagdagan lang natin ng konti. Tignan nyo, hindi na siya katulad nung kanina na malabo. Halos bumabalik na siya sa dati. Yan, papantayin lang natin. Oops, naparami tayo guys. Yan, kalat na natin para madami iba. Para pumantay. Ayun o. So ayun o. Okay, so kitang kita nyo naman o.
Pantay na siya halos dito sa ano natin. Sa original niya kulay. Yan, hindi ko pa na gagamit yung foil. Yan, wait nyo lang. Tatry naman natin tong foil. Kung gaano ka-effective. Kahit anong foil pwede. Yan. Basta nyo huwag nyo gagamitin sa ibang bagay ito guys. Dito lang sa ano. Sa project natin. Yan. Then sa foil, ayan, mas maganda, palapad lang gamitin nyo. Medyo lukutin nyo lang ng konti. Yan. Lukot-lukutin nyo lang. Hindi naman makagasgas to kasi sobrang lambot lang din ng foil guys. Yan. Yan. Then, saan nyo ipunas? Tignan nyo guys. Unang pahin mo pala mo. Alam mo ng ano eh. Effective siya oh. Tignan mo, parang nagiging chrome yung ano. Ay, so, tingnan natin. Punasan muna natin. Wow! Parang mas makintab pa siya dun sa ano, kabilang part. Ayan guys oh. So, hindi nyo na ma-differentiate yung merong corrosion kanina sa meron. Tingnan nyo. Ayan, meron. Dito kanina meron yan. Alright. So, ito yung before. Ayan yung una. And ito yung after. So, yun guys, effective nga yung ginawa natin. Ang gagawin na lang natin is i-proceed na lang natin. Ano? Kumbaga marami pa tayong lilinisin dito. Kumbaga, ayan, makikita nyo, dami pa. Dito tayo mag-umpisa sa may pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 na spot pa ang tatanggalan natin. So, ayun guys, hindi ko na papahabain yung video, no guys. Kaya, ang gagawin natin, papas forward na lang natin. Same procedure lang din naman gagamitin natin, ano. Yan. Para mas, ano, hindi kayo mainip sa kapapanood yan. So, ganun ang gagawin nyo. Ganun lang din. Unang grit, 400. Tapos 600. Sunod 800. Sunod 1,000. Then, huli yung 1,500. Or kung may 2,000 kayo, gamitin nyo. Ayan. Then, after that, gamit tayo ng metal polish. Pahiran natin. Then, punasan ng maong. Ayan, tsaga-tsaga lang. Then, pagkatapos nun, yung aluminum foil naman yung gagamitin para sa gantong finish. Ayun o. So, ayun guys. Fast forward na natin to. O-proceed na tayo dito. Let's go! So yun guys, natapos na tayo sa project natin ngayon. Ayan, natanggal na yung mga corrosion. Tapos bumalik siya sa dating kintab. Ayan, same ng kintab nito. Hindi pa natin 100% na pinupulido yung pagpapakintab. Pero ito na talaga yung result. Isang ano pa lang yan, isang pasada pa lang yan. As you can see, ayan o, ganda. Mas maganda yung pagka-metallic niya pag yung foil yung finish. Yung finish mo ng pagpapakintab. Kaysa sa ano lang, sa maong na pamunas lang or yung pagpapakintab mo na ginagawa. Mas okay yung ano, may aluminum foil. Gagawin mong paminish. Yan. So, ang tawag nga pala sa ginawa natin is dry sanding, no? Kumbaga, hindi na tayo nag-wet sanding. Ewan ko lang kung ano yung mas effective. Pero para sa akin, mas okay yung wet dry sanding kasi nga hindi na tayo masyadong magkakalat ng ano. Siyempre, pag wet sanding, may tubig. Babasa-basa ka pa dyan, magtatalsik-talsik. Kaya parang makalat. Pero so far so good. Eh, makikita nyo, wala na yung ano.
yung mga corrosion. Ayan guys. So masasabi natin 100% na effective yung ginawa nating pagpapakintab or pagtanggal ng corrosion. Yan. So follow nyo lang yung, yung procedure na ginawa natin. Step by step lang naman yun. Madali lang siya kung susundan nyo na mabuti. Then ayan. So yung naghihintay na si Habibi block natin, Yan, tatanggalin na natin yung stock na gulong niya and mags. Yan, then ibabalik na natin tong Bomb X na silver natin. Dati red edition, ngayon silver edition. Let's go. So yun guys, sa wakas nakabit na natin yung mags natin, So nakuha natin sa tiyaga yung pagtanggal ng pintura at yung pagtanggal ng corrosion niya, So ayun guys, yung kinalabasan niya. So far, ganda niya guys. So ayun guys, nawala na yung corrosion dito. Yan, nawala na. So ayun guys, pulido naman yung pagkagawa natin. Then ito yung sa rear. Yan. Ang ganda ng pagkakadali natin guys, Tsaka lang tayo sa pag metal polish. Ano pa lang to? Unang patong ng metal polish. May second coat pa tayo ng pag may metal polish. Mas makintab na yan. So ayun guys, nabasa ko rin na hindi lang din dahil sa ihi ng aso kung bakit nagkakaroon ng corrosion yung mga mags natin. Minsan dahil din sa ulan, yan pag nababad sa tubig ulan, nagkakaroon rin siya ng corrosion. Then minsan galing din sa mga brake fluid. Kumbaga pag may tumagas diyan at tumulo dun sa mags natin na may pintura, is makakasira din siya ng pintura. Kaya pag nagbi-blade kayo ng mga brake nyo, ng brake master nyo, iwasan nyo na matuluan ng brake fluid yung mags natin para maiwasan natin na magkaroon ng corrosion or yung pagtanggal ng pintura. So yun guys, yung process nga pala na ginawa natin, hindi lang pang mags yun, Pwede rin natin gawin sa mga ibang aluminum parts gaya nito, yung sa crankcase. Yan, pwede natin pakintabin yan gamit yung procedure na ginawa natin. Pwedeng maging kasing kintab nito itong crankcase natin. Siyempre, gagamitan mo lang ng tiyaga. Yan. So, yung tamang procedure na rin. So, yun guys, yung project na ginawa natin ngayon. Dito ko muna tatapusin yung video natin. Hanggang sa susunod na mga video na lang guys. So, yun guys, bago ko tapusin yung video na to, sa mga naligaw po at napadaan dito sa channel ko, please like, subscribe, at click nyo na po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod natin mga video. So, yun guys, see you on the next one. Rock, paper, peace.